Madaling nakapag-adjust si Rudess para sa kanyang bagong buhay estudyante, ehersisyo sa umaga at muling magsanay gumawa ng figurin sa pakiusap ni Zenobia. Sa hapon naman ay uma-attend siya sa ilang mga klase tungkol sa mahika, habang kapag wala naman klase, ay nagre-research siya tungkol sa teleportation incident. Isang araw, sumali si Fitz sa kanyang research at napag-alaman niya na ito ay nawalan din ng kaibigan dahil sa nangyaring teleportation incident. Bagamat hindi niya ito magawang hanapin, nalaman niya na nasa maayos itong kalagayan. Nang magtanong si Fitz kung maaari ba nilang pag-aralan ang teleportation incident ng magkasama, agad na sumang-ayon si Rudess at nakaramdam ng kakaiba nang magkamay sila, ngunit hinayaan niya na lamang ito. Nang umuwi ang dalawa, mas lalo pang nakilala ni Rudess ang kanyang senior, habang patuloy naman ang pagbibigay ng pahiwatig ni Fitz sa kanyang tunay na pagkakakilanlan, ngunit clueless pa din si Rudess. Subalit nang makita niya ang mga ngiti nito, ay biglang tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Kalaunan, nagmakaawa si Zenobia kay Rudess kung paano umukit ng figurin na may malaking pagmamahal sa ganitong uri ng sining. Hindi siya ganoon kagaling gumamit ng magic para makagawa ng mga ito, kaya iminungkahi na lamang ni Rudess na umukit gamit ang kamay kaysa sa mahika. Subalit ang kamay ng lalaki ay talagang pambaragan. Kaya lumapit si Rudess kay Fitz para humingi ng payo, kung saan naisip niya na bumili ng isang alipin para gumawa para kay Zenobia, tulad ng isang kwento ng maharlika na kulang sa talento o kakayahan. Subalit dahil nais sumama, nagpapakipot si Sylphie na ayain siya ni Rudess. Kaya nang napagtanto ito ni Rudess, inaya niya si Fitz na ikinasiya ng kanyang kababata. Nagkita ang tatlo at pumunta ng sabay sa palengke upang tumingin ng pagpipilian. Iminungkahi ni Fitz na pumili ng isang bata dahil ang matuto ng mahika sa murang edad ay mas madali. Nang sabihin nila sa merchant kung ano ang kanilang hinahanap, inirekomenda nito ang isang 6 na taon gulang na dwarf girl na napagpasyahan nilang tignan. Nang dalhin at ipakilala sa kanila ang batang dwarven, kinausap ito ni Rudess sa kanilang wika ngunit hindi ito sumasagot. Nang makita ni Rudess sa mga mata ng bata ang kawalan ng pag-asang mabuhay, naisip ng bida na hindi niya kayang iligtas ang bata at handa siyang tapusin ang pagdurusa nito. Matapos sumuko ni Rudess at handa nang umalis, biglang nagsalita ang bata at inamin na gusto niyang mabuhay. Dahil sa kanyang determinasyon, binili ni Rudess ang bata at dinala sa isang restaurant upang kumain. Tinanong nila ang kanyang pangalan, ngunit ang mga dwarves ay hindi binibigyan ng tamang pangalan hanggang sila'y mag-7 taon gulang. Kaya nagpasya silang tawagin itong Juliet, habang komportable naman siyang tawagin bilang Julie. Agad na tinuruan ito ni Rudess ng kanilang wika at mag-cast ng magic nang walang incantation, at pag-ukit ng figurin na nagbibigay sa kanya ng maagang pangunawa sa sining. Sinisimulan ni Sylphie ang kanyang umaga sa pag-eehersisyo at pagtakbo sa paligid ng bayan, habang tiyak na hindi siya makikilala bilang Fitz. Uma-attend din siya ng mga klase kasama si Lady Ariel, ngunit karamihan ng courses ay naituro na sa kanya ni Rudess noong araw. Habang sa gabi, ay hindi pa din niya maalis sa kanyang isipan si Rudess at iniisip na sana sila ay palaging magkasama. Isang buwan matapos dumating si Julie, siya ay patuloy sa pag-unlad sa kanyang magic at human language lesson. Bagaman isa siyang servant ni Zenobia, hindi siya tinuturing na alipin at kinokonsidera siya ni Rudess bilang kanyang estudyante. Isang araw, nagtanong si Rudess tungkol sa figurin ni Roxy na binigay niya kay Zenobia. Nagsimulang pagpawisan ng malagkit at manginig ng todo si Zenobia, dahil inihayag niya na ito ay nabasag sa maliliit na piraso. Agad na nagalit si Rudess, ngunit ipinaliwanag ni Zenobia na nasira ito dahil napilitan siyang makipagduelo sa 2 Dold-Ian girls, at kailangan isugal ang kanilang pinakamahalagang ari-arian. Napagtanto ni Rudess na hindi ito kasalanan ni Zenobia, at nagpasya sila na gantihan ang mga ito. Kaya inabangan nila ang mga party girls at sinimulan asarin ang mga ito ni Rudess na mga duwag, ngunit hindi tinablan ang dalawa. Ngunit nang asarin ang mga ito ni Rudess na mga bulol, nagalit ang mga ito at nagsimulang umatake. Subalit dahil sa kanyang future sight, ay madaling napatumba ni Rudess si Linya at pinatulog, habang ang isa ay ginamitan niya ng earth magic at binato ng bato sa ulo. Sinako at ginawa nilang bihag ang mga ito. At nang magising ang dalawa, sinimulan na ni Rudess ang kanilang kaso at ipinakita ang sirang figurin na ito daw ay parang kanyang diyosa. Hanggang sa ipakita niya ang nagliliwanag na imahe ni Roxy, na halos ikatakot ng lahat sa kwarto. Dahil doon ay nagsimula ng magsisihan ang dalawa.
habang si Rudess ay sinabi na kung gusto nila ang kanyang kapatawaran ay ayusin nila ang figurin. Subalit biglang napagtanto ni Rudess na madali pala sa kanya na ayusin ang figurin, ibig sabihin, ay kulang siya sa angkop na parusa para sa dalawa. Kaya sinabi niya ito kay Fitz at humingi ng payo kung paano ang nararapat na parusa sa mga ito, na hindi magdudulot ng sama ng loob. Nakaisip ng ideya si Fitz at pagbalik nila sa kwarto ng kinagabihan, nadatnan nila ang mga ito sa hindi kaaya-ayang sitwasyon. Matapos nila ang mga itong linisan, sumang-ayon ang dalawa na sumunod kay Rudess simula ngayon at tinawag siyang boss. Subalit nang hindi magustuhan ni Rudess ang sinabi nila kay Fitz, pinaupo sila ni Rudess at pininturahan ang kanilang mukha. Matapos takutin ang mga ito ni Fitz na gagawin niya itong permanente gamit ang magic kung hindi sila magpapakabait, tinanong ni Linya si Rudess kung sino ang nagturo sa kanya makipaglaban, bago ang mga ito umalis. Ikinagulat nila na ang isa sa mga master ni Rudess ay si Ghislaine ng Doldia tribe, na tiyahin ni Linya, na nagpatibay ng bagong respeto nila para kay Rudess. Nang magstay pa ng matagal si Fitz sa kwarto ni Rudess, nagka-interes siya sa dambana ni Roxy, na mabilis naman na pinigilan ni Rudess. Kaya nang mabaling ang interes ni Fitz sa una ni Rudess at sinubukan humiga, nahuli niya na nakatingin sa kanya si Rudess dahil sa kanyang sunglasses, at tinanong kung gusto nitong makita ang kanyang mukha. Ngunit nagbago ang kanyang isip dahil na din sa utos sa kanya ni Lady Ariel, at nagmadaling umalis. Habang si Rudess ay nagiging malapit hindi lamang kay Zenobia, ngunit pati na din kay Linya at Persena, ang tanging kaklase na hindi pa nagkakaroon ng bond sa kanya ay si Cliff, na medyo masungit. Pagkatapos ng klase, habang pabalik sa kanyang dorm, nakita ni Cliff ang isang magandang babae mula sa bintana, at bigla na lamang siyang nahulog sa pag-ibig sa kanya. Sa sumunod na araw, lumapit si Cliff kay Rudess upang mag-confess ng kanyang pag-ibig sa isang babae, na nangyaring si Ellen Alice. Sa kabila ng mga chismis sa kanya, nais ni Cliff makilala ng lubusan ng tropa ng bida, sa pagiging tulay ni Rudess. Kaya muling humingi ng payo si Rudess kay Fitz kung anong dapat gawin sa ganitong sitwasyon, yamang tiyak na masasaktan si Cliff kapag nalaman ang tunay na pagkatao ni Ellen Alice. Sinabi ni Fitz na dapat pa rin niyang hayaang ipahayag ni Cliff ang kanyang nararamdaman, kung saan medyo kapareho ng kanyang sitwasyon. Nang ipakilala ni Rudess ang kanyang senior kay Ellen Alice, agad naman itong nagtapat ng kanyang damdamin. Subalit nang napagtanto ni Ellen Alice na isa itong inosenteng lalaki, dinala niya si Rudess sa sulok at pinaalala ang kanyang cursed death, na hindi siya pwedeng pumirmi sa iisang lalaki lamang. Kaya sinabi na lamang ni Rudess na tanggihan niya na lamang ito kung iyon ang kaso, kung saan sumang-ayon si Ellen Alice at iniwan ang dalawa para bigyan ng privacy. Kinabukasan, ikinagulat ni Rudess na makita ang dalawa na parang mga lintas sa classroom, kung saan ipinaliwanag ni Ellen Alice na pinatibok daw ni Cliff ang kanyang puso, habang si Cliff ay nangako na isang araw ay sisiguraduhin na tatanggalin ang sumpa para sa kanyang Joe. Sa pag-umpisa ng taglagas, naglalaban ang mga lalaki at babaeng beast folks upang makahanap ng posibleng kapareha, kasama na dito si Linya at Persena, na may maraming manliligaw. Pinili na lamang ng mga itong manatili sa kanilang dorm at nagpadala ng mensahe kay Rudess, na siya na daw ang bahala. Confused nung una, hanggang sa natuklasan niya na ginawa pala siyang pagsubok ng mga ito, upang maging target ng kanilang mga manliligaw. Nang matalo niya ang isa, ay sinabihan siya ni Fitz na marami pa daw sa labas. Kaya nang sundan niya si Fitz sa labas, ay natuklasan niyang natalo na ang mga ito ng isang lalaking anim ang kamay, habang ipinakilala ang kanyang sarili bilang ang Demon King na si Buddy Goddy, na fiancé ni Kishirika, at nandun siya upang hamanin si Rudess sa isang duelo. Habang naghihintay kay Fitz na kunin ang kanyang staff, sinabi ni Buddy Goddy na isa si Rudess sa may pinakamataas na mana pool sa buong mundo, kaya nais niya itong makalaban. Nang malipat ang usapan at magtanong si Rudess sa Demon King tungkol sa Human God, sinabi nito na wala siyang kaalaman tungkol dito. Maya-maya pa ay dumating na si Fitz upang ibigay ang staff ni Rudess, habang hiniling niya kay Buddy Goddy na huwag siyang patayin sa kanilang duelo. Ngunit tumigil sa kakatawa si Buddy Goddy nang banggitin ni Rudess na halos patayin na siya ng Dragon God na si Orsted. Dahil doon, ay nagpropose ng bagong kondisyon ang Demon King, na kung masusugatan siya ni Rudess gamit ang pinakamalakas na teknik sa isang atake lamang, siya ay tatanggap ng pagkatalo. Sumang-ayon rito si Rudess at agad nag-concentrate upang makagawa ng pinakamalupit na stone bullet, at pinatamaan si Buddy Goddy, na tumilapon at hindi gumagalaw.
Habang nangangamba si Rudes na baka napatay niya ito, muling nabuhay si Bodyguardy at kinolekta ang ibang parte ng kanyang katawan, at dineklara siya na nanalo sa laban, ngunit binanatan siya nito at lobo ang kanyang mukha. Masaya si Rudes na tapos na siya sa Demon King at muling umattend sa klase kinabukasan, na panatag na hindi na niya ito makikita pang muli. Hanggang sa biglang magpakita ito sa harapan ng klase na nakasuot ng school uniform, na bangungot para kay Rudes. Isang araw, natuklasan nila Luke at Ariel na hindi pa sinasabi ni Sylphie ang kanyang tunay na pagkakakilanlan kay Rudes. Natatakot siyang malaman na maaaring nakalimutan na siya ni Rudes mula sa kanilang pagkabata, kaya pinayagan at hinikayat siya ng prinsesa na sabihin na ito kay Rudes. Kalaunan, nang matuklasan ni Rudes na kaugnay ang teleportation incident sa summoning magic, tinanong niya si Fitz kung mayroon ritong eksperto sa paaralan. Nagulat si Fitz dahil hindi pa niya naririnig ang Silent 7 Star, isang special student na kilala dahil sa magandang reputasyon nito sa paaralan. Kaya nang nagpa siya si Rudes na puntahan ito sa kanyang kwarto, siya ay nanginig sa takot nang makita ang suot na puting maskara nito. Dahil ito ang babae na kasama ni Orsted noong unang pagkikita nila. Nagpanik si Rudes habang nakahawak sa kanyang dibdib na may nakakatakot na memorya mula kay Orsted noong sinubukan siyang patayin nito. Nang tuluyan nawalan ng malay si Rudes dahil sa takot, siya ay muling nagising sa isang malumanay na paghaplos sa kanyang ulo, na mula kay Sylphie. Ngunit muling nagpanik si Rudes nang makita ang babaeng nakamaskara sa harapan niya, habang sinabi naman nito na wala roon si Orsted, subalit maaari siyang balikan nito sa hinaharap. Nang lumapit ang babae at sinabing mayroon siyang 3 katanungan, nilabas niya ang isang papel na may 2 pangalan, na nakasulat sa Nihongo. Hindi makapaniwala si Rudes sa kanyang nakikita, ngunit malinaw sa kanya na naiintindihan niya ang wika, habang hindi niya kilala ang mga nakasulat. Lumalabas na ang babae na may puting maskara ay nagmula din sa Japan, at ito ang babaeng niligtas ni Rudes bago siya mabundol ng truck. Ipinakilala niya ang kanyang sarili, bilang Nanahoshi Shizuka. Habang masaya si Nanahoshi sa pagkakakita ng isang katulad niya, at umaasang makakabalik sila sa kanilang tunay na mundo. Ngunit si Rudes ay wala ng planong bumalik at malinaw niyang ipinaabot ito kay Nanahoshi. Hindi tulad ni Rudes na muling isinilang sa bagong mundo at nakahanap ng sariling pamilya at kaibigan, si Nanahoshi ay na-teleport, inalagaan ni Orsted at naglakbay sa buong mundo. Binanggit ni Nanahoshi na ang kanyang katawan ay gumagana ng iba sa mga taong likas na naririto, kung saan hindi siya tumatanda at wala siyang mana. Dumating siya sa universidad na ito at nagsimulang mag-aral ng summoning magic upang makabalik sa kanilang mundo, ngunit dahil sa kakulangan niya ng mana, ay limitado ang kanyang nagagawa. Kaya nag-alok ng kasunduan si Nanahoshi kay Rudes, na kung ipahihiram niya ang kanyang mataas na mana pool para sa mga eksperimento nito, ibabahagi niya ang anumang impormasyon tungkol sa teleportation at summoning magic. Dahil kahit papano ay nagtitiwala na si Rudes kay Nanahoshi, tinanggap niya ang kasunduan. Nang mapunta ang kanilang usapan tungkol sa teleportation incident, sinabi ni Nanahoshi na ang oras ng kanyang pagdating sa mundong ito ay kasabay ng oras na mangyari ang mass teleportation, kaya iniisip niya na maaaring siya ang dahilan kung bakit naganap ang pangyayaring iyon. Hindi na nagulat si Rudes sa kanyang narinig, subalit ang impormasyong ito ay nagdulot ng galit kay Fitz at inatake niya si Nanahoshi. Agad siyang pinigilan ni Rudes, at ipinaliwanag na biktima rin si Nanahoshi at hindi nito intensyon na pumunta sa mundong ito. Matapos ang kanilang usapan, nangako si Rudes na tutulungan niya si Nanahoshi sa kanyang summoning research, at umalis kasama ni Fitz. Habang iniisip ni Fitz ang relasyon ni Rudes kay Nanahoshi, tinanong niya si Rudes kung ano ang tingin niya sa babae. Bagamat natatakot si Rudes ay pinagkakatiwalaan niya ito, kaya medyo nabawasan ang pag-aalala ni Sylphie, dahil tila hindi ito isang pag-ibig na interes. Sa paglalagay ni Rudes ng mas maraming oras kay Nanahoshi, nakaramdam na si Sylphie ng selos, habang nagsimula siyang magtanong kung kailan niya mailalantad ang kanyang tunay na pagkakakilanlan kay Rudes. Samantala, 1 taon matapos mag-enroll sa universidad, patuloy pa din ang daily routine ni Rudes, habang madami din na nangyaring pagbabago. Tulad na lamang ng tagumpay niya kay Bodyguardy, dahil siya ngayon ay kinakatakutan na ng kahit sinong estudyante sa paaralan. Habang tinutulungan niya si Cliff sa pagre-research nito tungkol kung paano matatanggal ang sumpa ni Ellen Alice, busy din siya sa pagtulong kay Nanahoshi, para sa mga eksperimento nito tungkol sa summoning magic.
Sa pagtatapos naman ng kanyang araw, ay patuloy pa din ang pagtuturo niya kay Zenobia at Julie, na gumawa ng mga figurin. Kaya nang may napagtanto si Rudess, naisip niya na hindi na siya masyadong nakakapaglaan ng oras para kay Fitz kamakailan. Isang araw, nakatanggap ng sulat si Rudess mula kay Soldat. Siya ay nasa bayan para sa isang clan meeting, kung saan nais na din makipagkita kay Rudess. Habang kasama din sina Cliff at Ellen Alice, nagbalik-tanaw naman sina Soldat at Rudess sa mga araw ng kanilang paglalakbay. Ngunit nang kailangan ng umalis ni Soldat para sa isa pang pagpupulong, at habang si Ellen Alice naman ay planong ituro kay Cliff ang mga bagay sa paglalakbay, nagpasya si Rudess na bumalik ng mag-isa sa paaralan. Sa daan ay nakita niya sina Luke at Fitz, kung saan binati niya ang mga ito, ngunit napansin niya na kakaiba ang kinikilos ni Fitz. Ipinaliwanag ni Luke na hindi maaaring magsalita si Fitz kapag nagbabantay sa prinsesa, ngunit nagdududa si Rudess at medyo nasasaktan, dahil sa pag-iwas sa kanya ni Fitz. Kaya nagpasya na lamang siyang umalis at bumalik ng mag-isa sa unibersidad. Matapos mag-emote sa gilid ng fountain, pumunta siya ng library kung saan nakita niya si Fitz, at tinanong niya ang nangyari sa kanila sa bayan. Nang ipaliwanag din ni Fitz kung ano ang ipinaliwanag sa kanya ni Luke, napansin ni Rudess na umaakto naman ito ng normal. Kaya naisip ni Rudess na ang nakita niya na Fitz sa bayan, ay marahil si Prinsesa Ariel na nagpapanggap bilang Fitz, upang makapaglibot ng hindi napapansin. Kinagabihan, hindi na maalis ni Rudess si Fitz sa kanyang isipan, kung saan napagtanto niya na pag-ibig na ito, ngunit medyo alangan dahil ito ay isang lalaki. Kaya't pumunta siya sa opisina ng Vice Principal upang tanungin kung ano ang tunay na kasarian ni Fitz, ngunit nalaman niya na isa talaga itong lalaki. Subalit ang kanyang pagdududa ay agad na nakumpirma, nang may mangyaring awkward sa kanilang dalawa ni Fitz sa library. Napagtanto ni Rudess na si Fitz ay isa talagang babae, na itinanggi naman ni Fitz at tumakbo palayo. Gayunpaman, tiyak ni Rudess na tama siya dahil nawala ang kanyang impotensya, kahit pansamantala lamang. Kaya nagpasya si Rudess na magsimula ng relasyon kay Fitz, dahil ito ang may hawak ng susi sa tuluyan niyang paggaling. Sa sumunod na araw, ipinatawag ng prinsesa si Sylphie upang pag-usapan ang nangyari sa kanilang dalawa ni Rudess, sa silid aklatan. Lumapit si Ariel kay Sylphie at tinatanong kung bakit ito nag-aatubiling magpakilala, habang pinipilit na sabihin na ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nang sabihin ni Sylphie na natatakot siya na baka hindi siya maalala ni Rudess at may tungkulin bilang tagapangalaga ng prinsesa, hinikayat siya ni Ariel na isantabi ang kanyang tungkulin at unahin ang kanyang sarili. Kaya nang makuha ang suporta ni Ariel, tuluyan nang inamin ni Sylphie na nais niyang makasama si Rudess habang buhay. Kaya tinulungan siya ni Ariel at Luke, na humanap ng pinakamalupit na paraan kung sakaling nakalimutan na nga siya ni Rudess. Kalaunan, nang matapos na ni Ariel ang plano, sinabi nito na kung hindi magtatagumpay si Sylphie, ay hindi na siya papayagan pang muling makipagkita pa kay Rudess. Kaya gamit ang inipon na lakas ng loob, hinanap niya si Rudess at hiniling na mag-usap sila ng pribado. Binuo ni Sylphie ang isang kwento tungkol sa pagkuha ng espesyal na bulaklak mula sa Forest of Hail, na inutos daw sa kanya ni Lady Ariel. Kaya nang mag-suggest si Rudess na tatawagin niya ang grupong step leader upang tulungan sila sa misyon, ay agad na pinigilan ito ni Sylphie. Matapos ang mahabang kumbinsihan, ay napapayag niya si Rudess na silang dalawa lamang ang tumungo sa gubat. Nang makapasok na ang dalawa sa gubat, gumawa ng ilang pag-uusapan si Sylphie upang maaliw si Rudess. Kalaunan, nang simulan na ni Sylphie ang plano, hiniram niya ang staff ni Rudess at gumamit siya ng isang magic ring upang gumawa ng ulan. Nang subukan pakalmahin ni Rudess ang nagbabandyang ulan, ay kinontra ito ni Sylphie gamit ang staff ni Rudess, kaya tuluyan din itong umulan at napilitan silang sumilong sa isang malapit na kuweba. Nagsimula nang magduda si Rudess sa kakaibang kinikilos ni Fitz. Nang gumawa ng apoy at magtanggal ng damit si Rudess, napansin niya na hindi pa nagtatanggal ng damit si Fitz kahit sobrang nilalamig na ito. Upang magbigay galang, tumalikod si Rudess para bigyan ito ng privacy, ngunit biglang hiniling sa kanya ni Fitz, na siya ang magtanggal ng mga damit nito. Nang walang magawa si Rudess dahil baka ito ay magkasakit, nagpaalala ito sa kanya ng isang katulad na sitwasyon noong siya ay bata pa. Kaya nang tanggalin niya ang salamin nito at makita ang isang pamilyar na mukha, tinanong ni Rudess kung ang tunay niyang pangalan ay Sylphiet.
Sa labis na kasiyahan ay niyakap ni Sylvie si Rudess, at sinabing matagal na siyang naghihintay sa kanya. Inamin ni Sylvie na matagal na siyang umiibig kay Rudess, at nais na manatili sa kanyang tabi habang buhay. At para naman kay Rudess, napagtanto niya na malaki ang pinagbago ni Sylvie, mula sa dating iyakin, kumpara ngayon na mas matured at maalaga. At dahil nais niyang maiwasan ang anumang panghihinayang tulad ng dati, inamin niya ang kanyang pagmamahal kay Sylvie, at umusbong ang kanilang pagmamahalan. Subalit mayroon pa pala siyang gustong aminin, na ayaw na naman makisama sa kanya ni Haring Bagsik. Nang ipaliwanag ito ni Rudess ay agad siyang humingi ng paumanhin, subalit pinigilan siya ni Sylvie, dahil ito ay ayos lamang sa kanya. Kaya nag-usap na lamang ang dalawa sa mga bagay-bagay, tulad na lamang ng pendant na ginawa ni Sylvie para kay Rudess. Habang nagkwento naman si Sylvie kung paano siya nagsumikap na mag-aral ng magic upang matulungan niya si Rudess, hanggang sa mangyari ang mass teleportation na nagpadala sa kanya kay Prinsesa Ariel. Nang tumila ang ulan at makabalik ang dalawa sa university, nagtataka si Sylvie kung may paraan upang matulungan niya si Rudess sa health condition nito. Kinabukasan, ibinahagi ni Sylvie ang buong nangyari kina Ariel at Luke, kung saan medyo natawa ang prinsesa sa health condition ni Rudess. Ngunit bilang lalaki, ay ipinagtanggol ni Luke si Rudess, kung saan naiintindihan niya ang pinagdaraanan ngayon ng bida. Humingi naman ng paumanhin ang prinsesa, habang sinabi ni Luke na mayroon siyang isang bagay na makakatulong kay Rudess. Kalaunan, nang makabalik si Luke, ibinigay niya ang isang aphrodisiac, na kilala bilang isang love potion, at pagbabalik ng sigla ng iinom nito. Habang ibinigay naman ni Ariel ang kanyang allowance bilang tulong, kung saan lubos naman ang pasasalamat ni Sylvie sa suporta ng kanyang dalawang matalik na kaibigan. Kinagabihan, pumunta siya sa kwarto ni Rudess, kung saan ginulat niya ito, nang sabihin niyang nandoon siya upang manatili ng buong gabi. Nagdala si Sylvie ng Alfonso Light at nag-cheers ang dalawa para sa kanilang reunion. Maya-maya pa ay inilabas na ni Sylvie ang love potion, kung saan walang pagdadalawang isip at nilaklak ito ni Rudess, habang kinuha at ginawa din ito ni Sylvie. Kaya nang sumipa na ang epekto nito, ay hindi na napigilan ng dalawa, at nag-Super Saiyan na si Rudess. Kinabukasan, nagising si Rudess na mag-isa sa kanyang kama. Bagamat sinusubukan mag-isip ng positibo sa pag-alis ni Sylvie, hindi napigilan ni Rudess na muling maramdaman ang trauma ng nakaraan. Subalit sa di inaasahan, muling bumalik si Sylvie pagkatapos lamang magpaabot ng pasasalamat sa kanyang mga kaibigan. Hindi napigilan lumuha ni Rudess at niyakap niya ng husto ang kanyang kababata, habang nagpapasalamat, dahil muling naibalik ni Sylvie ang dati niyang kalagayan. Kalaunan, pumunta si Rudess kina Prinsesa Ariel at Luke upang magpaabot ng pasasalamat sa mga ginawa nilang tulong, at nag-alok ng kanyang serbisyo. Tinanggap naman ito ng prinsesa at nagtanong kung anong plano niya kay Sylvie. Bagamat layunin pa rin ni Rudess na mahanap ang kanyang nawawalang ina, napagtanto niya na hindi magandang iwanan si Sylvie. Kaya walang pagdadalawang isip na inihayag ni Rudess ang kanyang intensyon na pakasalan si Sylvie. Dahil doon ay ipinaalam ni Ariel kay Sylvie na hindi na niya kailangang itago ang sarili bilang lalaki, at ipinaabot ang kanilang mga kahilingan para sa kaligayahan ng bagong mag-asawa. At dito na nagtatapos ang anime. Maraming salamat sa panonood.